Kasama na ho natin ang isa sa tinuturing ng Malacanang na pinakamasipag na miyembro ng gabinete. Siguro kung po pwedeng doblehin to, malamang na-assign pa ito sa isang cabinet post eh. Tinutukoy po natin si Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Secretary, good morning. Kuya Angelo, good morning po. Oh, Sec, number 1. Maraming nagtatanong kasi bagamat may pros and cons yung resumption ng no contact apprehension. Pero ang daming mga city ho kasi outside of Metro Manila ang may halintulad na problema na rin sa traffic, Cebu, Davao, and other highly urbanized cities. Pwede daw ba sa kanila yun? As of now, ang pagkakaalam ko po, sa MMDA pa lang po ata pwede. Yun po ang pagkakaintindi ko. Yun yung sa TRO? Oo. Hindi, pero kung sila magpapasa daw ng bagong resolusyon na hindi naman silang kasama dun sa kaso. Kung hindi sila kasama dun sa kaso, tama ho yan. Pwede ho yan. Pero nandyan na ho yan sa LGU. Sa LGU? Oo. Pero napaka-importante po talaga nitong no contact apprehension. Kasi imposible po talaga na ma-enforce natin ang lahat ng ating mga traffic regulations. Kung puro mano-mano at tao ang aasahan natin. Correct. No, kaya kailangan po talaga. Pero at the same time, kailangan naman linisin natin at ayusin natin yung guidelines. No? Kahapon po, Kuya Angelo, kasama ko yung mga road advocates, no? Yung mga motoring groups. No? And maraming mga kwento. No? Lahat sila pabor sa NCAP. Okay. Wala akong hindi pabor. Pero sabi nila, kailangan naman ayusin yung sistema. Halimbawa, sabi nung isa, ito, basic na basic. Swerving. Nahuli daw siya. Nahuli daw siyang swerving. Okay. Pero ang iniwasan niya, butas sa kalye. Okay. Pero nahuli siya. Yung isa naman, sir, nahuli akong swerving, pero hindi ko naman alam kung ano ang swerving kasi wala namang linya sa kalye. Hindi naman, di ba? Dapat yun. Kung talagang nasa right lane ka, pwede ka, di ba? Correct. Pero ang punto lang is, meron naman kasing sistema, sabi nga ni Chairman doon, pwede mong i-contest eh. Okay. Kasi CCTV naman yan eh. Di ba? Pwede mong i-contest. So, ang importante lang, alam ng mga kababayan natin kung paano mag-contest, ano ba ang mga karapatan nila under yung NCAP, at kung ano ang mekanismo. Dapat madali. Dapat simple. Will you come out with a general... Ang MMDA po will. Yes. Ang MMDA. Hindi, paano ho yung ibang mga highly urbanized areas na gusto na rin ano? Kasi nag-iintay sila, sabi nila, baka naman po pwede yung itanong kay Secretary Vince, ano ha, kung magkakaroon ng general guidelines. Kasi, like for example, yung coordination ng traffic lights, ano ha? Tsaka ilan ba daw ang ideal number ng camera nilalagay? Yun yung gusto nilang malaman eh. Pag-aaralan po natin, no? Right now kasi ang DOTR is really more support sa enforcement. Hindi ho kami ang main enforcement sa traffic. No? Yan po talaga ay ang MMDA for Metro Manila, ang mga LGUs. No? Ang enforcement kan talaga ngayon ng DOTR is through the LTO para sa mga unregistered, mga kolorum, yan. Pero pag mag-uusap po kami at in fact meron pong parating na Metro Manila Council, sisimulan po natin doon. Pag-usap po tayo sa MMDA at sa mga mayor. Nakakatuwa, they want to replicate. Opo. Diba? Tama po yan, no? Ang ano lang ho natin, kasi right now, the responsibility is with the LGU. Okay. So, pwede po tayong tumulong sa mga LGUs kung kinakailangan. Open at willing po tayo to do that. Okay. Pero ang initiative po talaga manggagaling sa ating mga mayor. Okay. Doon ho sa penalty, may mga suggestions sila. Although, willing din sila mag-charge ng malaki, ha? Dahil sabi nila, if it will impose discipline, why not? Pero baka daw po pwedeng increase yung premium ng insurance. Doon na lang sila, pagka tumaas yung number of violation, tataas din yung premium. Pwede po yan. Yan po ang ginagawa sa ibang bansa. Yes, no? Kapag yung sasakyan, maraming violation o lagi nababangga, tumataas po ng tumataas ang premium. Pwede po yan. In fact, ngayon po nakikipag-ugnayan na ho kami sa ang LTO at ang LTFRB, nakikipag-ugnayan na ho sa Insurance Commission kasi may utos po ang Pangulo natin yung insurance ng coverage at amount ng mga PUB ipantay sa private. Yun po ang utos ng Pangulo. Pero ginagawan po natin ang paraan na hindi naman tataas yung premium nung ating mga jeep, nung ating mga bus. No? Okay.
Pero pwede na rin nating isama yung diskusyon dyan. Pagka madalas kang mag-violate, madalas kang mabangga, dapat tumataas ang premium. Tapos sabi nila, total kami naman may investment sa infrastructure. Yung paglalagay ng mga street light. Baka daw ba pwede magkaroon silang share doon sa insurance premium? Sabi ko, depende siguro yan sa usapan nyo sa kumpanya. Yan, no? Diba? Private, kasi yan private transaction na ho yan between the motor vehicle owner and the insurance company. Okay. Titignan po natin yan. Sa Metro Manila, hindi na masyado dumadaan sa major thoroughfare ang mga tricycle. Pero sa mga highly urbanized areas outside of Metro Manila, may mga tricycle pa rin yun ho, sakop kasi ng LGU ang ordinansya ho yan. Ordinansya ho yan. Yun? Gago na sa mga sa mga local and provincial roads. O sa mga national roads, pwede nating i-ban yan. Pwede ho tayong mag-impose ng ban sa mga tricycle. Pero kung national road, tapos traversing provincial road, mahirap Seko. Kailangan ang importante ho talaga sa atin, is kailangan ng mga sangay ng gobyerno, talagang nag-uusap at nagko-coordinate. Mahirap po kasi yung kanya-kanyang galaw, kagaya ng sinabi mo, provincial road, national road, municipal road, city road, lahat naman yan. Kaya nga nag-i-intersect. So, kasi, hindi pwedeng kanya-kanya. Kasi tumataas ang cost ng transport. Correct. Lalong-lalo na sa flow ng mga goods sa tama po. Siguro pagka-coordinate, baka kayo lang din asahan nila dahil kayo yung pinaka-effective ngayon. Kayo yung Iano ho natin. I-discuss po muna. Pero ang maganda po, pag nasimulan po ng MMDA, maganda po, iti-treat natin ulit as another pilot ito. Para kahit papano, wala namang perfectong sistema, pero kahit papano, yung mga naging problema dati, ma-address na natin ngayon. And then, pagka rinol out natin sa iba't ibang mga LGU, kahit papano medyo maayos-ayos na. May timetable kayo nakikita? Magsa-start na po ang MMDA next week. Ibig sabihin nung posibleng rollout sa mga probinsya? Pag-uusap, mahirap pong magsalita. Hindi pa ho kami kasi nakikipag-usap. Siguro, lalo na pag-take over na ho ng mga bagong papasok. Yes. Ngayong June 30, maganda po, mag-dialogo kami at tignan natin kung anong pwede natin gawin. Actually, yung mga nagtanong, ito yung mga paupo ng mga governor at saka mga mayor, mga city mayor. In fact, marami naman pong, 3 po yung major nating organization, yung League of Cities, League of Municipalities, at yung League of Governors, at yung ULAP. So, kakausapin po natin sila at pagpasok nitong June 30 para po once and for all mag-coordinate na tayo at mag-usap-usap na tayo. Sino mag-reach out sa kanila? Kayo o kahit sila? Kami po. Kayo na mismo. Ayan. Gob, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan dahil tinatanong nila. Kung kayo pa daw bang lalapit sa kanila o kailangan nilang sumulat. Kami na ang lalapit. Sige. Teka nga pala, Sek, saan ba kayo nag-opisina ngayon? Dito po sa San Juan, San Juan na. Hindi na akala ko na sa Clark pa rin. Hindi ho. Ako po, doon ako nakatira sa Pampanga. Pero doon po kami nag-opisina sa San Juan. Bakit hindi ka na lang sa Clark? Hindi ho. Kaya mo mga problema si Cora na pumunta doon sa Clark. Kawawa naman ho mga empleyado natin sa DOTR. Pero di ba natin sa Clark nag-opisina ng DOTR? Dati po, pero linipat po yan noong 2022. Kawawa naman ng mga empleyado kung paglipat-lipat. So, okay lang ho yun. Ako nagang huwang babiyahe dito. Sanay naman po tayo sa tsaka malapit na yan. Tutuloy ba yun, yung train? Tuloy po yan. Yan po ay minamadali natin. At siguro in a few weeks, mag-update na po tayo sa progress natin. Wow. Kasi gumaganda na po. Kaya lalong hinahanga ng ating hindi ho. Trabaho lang ho tayo. Pero di ba, hindi sa totoo lang, kayo yung pinakaramdam na miyembro mo ng gabi na. Marami naman pong mga kasamahan tayo na talagang nagtatrabaho sa baba. Okay. Sek, last time nag-usap tayo, sabi nyo, hahanapan natin ng pondo yung Mindanao Rail. May pag-asa na ba? Wala pa po tayong nahahanap, to be honest. Wala pa po tayong naghahanap. Pero tuloy-tuloy po, lalo na every time nakikipag-usap po tayo sa mga ambassador natin, sa mga malalaking bansa na may kakayahan, may pondo para pautangin tayo para sa Mindanao Rail. Sa ngayon po, wala pang nag-express ng interest. Meron pong nag-express ng interest from the European Union para dun po sa South Long Haul. Yung pong Bicol Express natin. Bicol Express. Yung po, excited po tayo doon. So, okay. hopefully, makahanap po tayo ng partner na makakatulong sa atin financially. Within the Marcos administration? Within the Marcos. Yun po ang gusto nating mangyari. Within the Marcos administration. Check, last question na lang. Alam ko, nagmamadali na kayo. Yung mga pantalan ho natin, mag-o-opening na naman ho ang classes. Aram naman natin na naglipat na ng June. Opo. Anong bahalak ho ninyo doon? Tuloy-tuloy po ang ating pagpapaganda ng mga pantalan natin. Pero more than yung pagpapaganda, kasi yun, may
kahit paano may delay yun kasi may oras yan. Kailangan no talaga yung mga simpleng bagay ba, yung papadali na yung mga ticketing office, kunyari dito sa North Harbor. Yung to go, para bumili ka ng ticket, tatawid ka pa o maglalakad ka pa ng siguro mga 300 metro o 500 metro para makabili ng ticket. Sabi ko sa Tugo, bakit hindi ko kayo maglagay ng ticket booth doon mismo sa North Harbor, sa North Point? So yun po, hopefully, pinangako niya sa akin na maglalagay sila ng ticket booth doon. So hopefully, ngayon, nandun na. So, para sa walk-in yun. Para sa mga walk-in. Bakit? Pero hindi ba sila pwede online? Pwede pong online. Pero minsan ko kasi mga kababayan natin, dumarating doon, napaka-inconvenient. Kawawa yung mga kababayan natin. Pupunta ka doon, babalik ka. Minsan, dami-dagang bagay. So, kawawa naman. Pero yung nautical highway natin, okay na? Well, tuloy-tuloy po tayo dyan sa pagde-develop. No? In fact, nung nakaraang buwan, nag-inaugurate po tayo kasama ni Presidente sa Misamis Oriental, no? Sa Binagongan port. No? So, lahat po yan, tuloy-tuloy. No? And in fact, marami po tayong mga bagong i-inaugurate kasama si Pangulo ngayong taong ito. Yun ho naman, updated ho naman kami. Maganda yung communication team nyo. Lagi nagpapadala ng impormasyon. Last point na lang, Sec, sabi ho ninyo nung last time, titingnan din ho ninyo yung mga tawag dito, smoke emission test center. Yun ba, hindi talaga natin pwede ipagbawal? Kasi hindi man nag-o-offer pa rin ng non-appearance. Yun nga ho eh. Yun ho yung kaya ho ako talaga na iinis. Kasama ko ho yung mga road advocates natin kahapon. Kailangan ho talaga once and for all, sinabihan ko na ho ang LTO, na wala nang non-appearance. Ganun lang po kasimple yan. Correct. Walang non-appearance sa emission, walang non-appearance sa roadworthiness test. Kasi yan po talaga ang cause ng perwisyo. Aksidente, opo. And hindi na po ang isa po sa mga sinabi ko, ba't hindi nyo nagagyan ng CCTV lahat yan? Para na monitor natin. Tapos pag nahuli, may non-appearance, pasara kagad. So yan po ang kailangan gawin. Hindi, tsaka ang hirap nun, mas hindi ko naman maintindihan. Pareho lang naman ang bayad sa MBIC at tsaka dun sa smoke emission. Bakit nagpipilit sila sa smoke emission lang? Correct po. Di ba? Correct po. Ano talaga, napakagulo po kasi ng sistema Actually, na dinatnan natin dyan Talaga pong and walang common sense kaya kailangan ho talaga ibalik natin yung common sense sa gobyerno kasi wala ho talaga. Pero actually kinukonsinti ng mga LGU kayo baka po pwede yun. Anyway, sige. Hopefully po itong mga bago nating mga mayor yes. Siguro tutulungan po tayo para maayos na natin to once and for all kasi yung taong bayan po talaga ang nagsasuffer. Okay. Sec, thank you for accommodating our request. Salamat. Alam ko, kanina pa ako sinisenyas nandito na tama na. Okay. Doon sa mga kababayan natin na hindi na nakapagtanong, pasensya na kayo, pero we'll find time again na makasama natin si Secretary Vince. Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ayan po, si Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation.